Look at the high wok action, high wok aroma, sobrang bilis ng mga kamay. Look at this, Pops, ibang klase. Street food, one of the most vital aspect of a country's culture, livelihood, and even economy around the world. Ang street food stalls ay ang mga sumasalba sa mga lokal na nais ng mura at satisfying na masasarap na pagkain. Kahit saan man yan, mapa Japan, India, Indonesia at maging dito sa Pilipinas. Pero dito sa Hong Kong, ang mga sinasabing street food stalls ay unti-unti nang namamatay. At sa video na to, samahan niyo ang kumain sa ilan sa mga iconic Hong Kong street food stalls from breakfast. Naghahanap ka ng like very Hong Kong style flavorful food? Hindi to yun. Lunch, Sabi nila it's dying dahil konti na yung food stalls na nagsaserve ng mga ganito klaseng pagkain. and even late night food. Yung okay pare, hindi lang siya proseso ng pagluluto eh. Lasa talaga siya. At sabay-sabay natin tuklasin, diskubrehin at tikman ang street food culture na to na unti-unti na naglalaho sa bansa ng Hong Kong. Ready ka na ba? Tara! Isang magandang araw dito sa bansa ng Hong Kong. Pops, for this episode, this will be a very, very special episode dahil dadalaw tayo sa tinatawag na Dai Pai Dong. Naaamoy mo na bago mo pa makita. Yan ang Dai Pai Dong. It literally translates to big license plate stall. Noong 1960s to 1970s, naging rampant ang economic growth ng Hong Kong. At dati pa naman uso yung mga hawker center dito. Pero nung end ng World War II, doon napatupad ang tinatawag na Dai Pai Dong license. Ibig sabihin ay legal at lisensyado ka na magbenta ng pagkain sa literal na kalsada ng Hong Kong. At first, let's eat some breakfast. Plastic chairs and tables, tents, unapologetic kitchen, may ingay na kusinero. Yan ang ilan sa mga katangian ng magandang Dai Pai Dong. At halika, mag-almusal na tayo sa unang Dai Pai Dong natin. Pops, ito, morning talaga to jam-pack lagi. So ngayon, dami nag-almusal. Iba, siguro, medyo brunch na nila to. At pansin mo usually sa mga Dai Pai Dong, bukod sa mga, siyempre mga turista, mga kumakain talaga dito, mga empleyado, mga office workers, mga galing sa school. This has been at Dai Pai Dong since 1950s pa pare. This is Sing Weng Yuen, a legendary Hong Kong Dai Pai Dong in Central. Sikat mula pa noong 1957 for its simple, delicious tomato noodle soup and crispy toast, offering a nostalgic taste of Hong Kong street food. It embodies authentic Hong Kong street food and culture with its bustling, no-frills environment, at ang nagpapatakbo nito ngayon ay second generation owner na. At kita mo naman, kahit ilang taon na sila at kahit maraming sinasabi in terms of cleanliness, ay sobrang dami pa rin nilang parokyano. Umorder ko ng dalawang bestsellers nila tulad ng tomato noodle soup at ang kanilang classic French toast. Punta muna tayo dito. Ito yung tomato-based noodles natin. Grabing kapal, no? So, okay. So, meron talaga siyang tomato sauce na buo-buo pa. Na hindi niluto. Parang hindi niluto eh. Sige, tikman natin sabaw muna. Cheers. Oh, wow. Grabe. Kakaiba. I mean, of course, tomato soup is tomato soup. Basically, para siyang tomato sauce. Like, hindi yung sweet style tomato sauce, ha? Yung sour na tomato sauce. Na yung chunks niya, yung texture, parang nag-coagulate. Tapos, I believe, ayan, makita mo yung mga chunks pa talaga ng kamatis. Tapos, parang may chicken broth din siya. Try natin yung noodles. So, instant noodles to. Ayan, so, dala-dala na rin yan dati na na-colonize sila. And then, yung pinaka-protein natin, itlog lang. Sige, haluin natin konti. Cheers, tikman natin. Okay. Okay, nagigets ko. I'll be honest with you, it's not more on the flavors. If naghahanap ka ng like very Hong Kong style flavorful food, hindi to yun. Pero comforting siya. Alam mo yun tayo, di ba, kumakain tayo pancit canton, kumakain tayo ng tinapay with lady's choice. Parang ganito lang din yun, nothing special, pero very comforting. Simple lang eh, straight to the point. Instant noodles na may broth, instant noodles na may kamatis. And then texture-wise,
Kung yung instant noodles, ganun lang din. May konting nguya. May konting nitong, try natin with egg. 搭啲姐本食得晒啊！我同佢 share，跟住叫佢攬佢再豬兩個差唔多啦。 Nakakatulong yung itlog. Sa Dai Pai Dong, lalo na pag umaga, Hong Kong milk tea, tikman natin. Wow! Mas mabango to sa bibig. Nag-milk tea tayo nung kailan. Mas matamis yun, mas milky yun. Ito mas tsaka yung lasa niya. Sarap, pa-strip ko to. Okay, ang partner nito usually talaga, dito sa Hong Kong, isa yung kanilang French toast. So, tikman natin. Oh, yum! Ang galing. Sarap lang ya. Papuntang biskotso na yung texture niya. Alam mo yung konti na lang, siguro mga 20% na lang biskotso na siya sa lutong. Nagka-crumble siya sa bibig mo. Just super crispy. Very buttery. Hindi yung kondensada. Parang siyang solidify, parang siyang naging candy. Ang gusto kong gawin, i-dip to dito sa soup natin. And then, diretso sa bibig ko. Then habulin natin noodles. Isa sa mga legendary na natitirang Dai Pai Dong dito sa Hong Kong. Pero mamaya ilan pa tayo pupuntahan. What a way to start, pare. Ayun, Paps, so makikita mo dito, lunchtime, kaya sobrang dami na ng tao. Yung iba mga construction worker, pumipila, nakaupo, kumakain, at gusto lang nila ng one big, heavy Hong Kong food para mabusog sila, para mapagtrabaho sila ulit. At yeah, so nandito sa central area, tabi-tabi yung Dai Pai Dong. Hanap tayo ng pangalawang Dai Pai Dong natin. Gusto ko yung medyo mabigat. At halika, mag-lunch na tayo. Dito sa Stanley Street, madami ka mapagpipili na stalls. Lalo sa pag-iikot ko, napansin ko na kada stall ay may kanya-kanyang yabang na dishes sa menu. Alauna ng tanghali ngayon, kaya naman di magkamayaw ang mga lokal na naka-lunch break dito. At gusto lang naman mabusog na masasarap na pagkain. Dito, salo-salo. Kahit nakasuot ka ng uniforme pang construction o kahit naka-long sleeves polo ka pa, lahat kayo at gusto lang mananghalian ng masarap na pagkain. Okay, Pops, second Dai Pai Dong natin. Nandito tayo sa Stanley Street kung saan isang hilera literal ng iba't ibang Dai Pai Dong. So ito lang napili ko, medyo bungad siya. So Pops, masasabi ko lang, una sa lahat, again, medyo pricey siya. Hindi siya murang street food. Pang turista yung presyo, pero feel ko hindi lang pang turista kasi may makita akong lokal. Isipin mo, may mga katabi construction worker, mga nag-o-office, so masasabi nating local food talaga siya. Medyo nagmamadali lang yung mga owners dito, yung mga vendors, lalo na pag malapit na lunchtime o peak time. May konting kasungitan lang, pero depende naman siguro. Feel ko ganun. Actually, feel ko di ba sila masungit eh. Busy lang din talaga sila. Dai Pai Dong stall owners might not have the best representation of a friendly customer service. Pero tingin ko, nami-misinterpret lang sila. Bagkus, sadyang sila lang ay very straightforward, unapologetic, at gusto lang mag-focus sa kanya-kanyang trabaho. At sa paglalakad ko dito sa kalye na to, naibigan ko tong isang stall na to na marami nakain na lokal. At umorder ako ng bestsellers nila tulad ng barbecue pork rice egg at ang kanilang signature giant pork chop rice. Gusto ko simulan sa kanilang barbecue pork rice. So makikita mo yung mga small chunks ng barbecue pork, then a very creamy scrambled egg, and I believe may barbecue sauce din yan. Sige, tikman natin. Kuha tayo dito. Okay. Oh, nice. Kakaiba. Iba yung na-expect ko. Yung barbecue niya, akala ko parang char siu. Pero hindi. Hindi siya sobrang flavorful eh. Though, it's super savory. Dahil sa itlog yun. Yung itlog yung nagpapalasa. Yung barbecue itself, not too sweet, not too smoky, not too flavorful. Na-expect ko, mas flavorful yung pork. Pero yung nagpapalasa yung itlog, pati yung onion leeks, pati yung barbecue sauce. Pero this itself, hindi gaano. Pero, pag ginumain mo, masarap siya. Texture-wise, malambot. Wala ganun fattiness. More on the lean meat. And then, that chopped white rice.
Panalo. Bago ko kainin tong susunod dish natin, gusto lang i-share yung experience ni Dai Pai Dong. Based on my research, sabi nga, this is endangered. Meaning, somehow it's a dying food culture dito sa Hong Kong. Kaya number one, nagtataasan na rin yung presyo ng pagkain nila. And then second, dahil very limited yung mga spaces kung saan pwede sila magbenta. At isa pang dahilan na medyo rare breed na sila is yung license. Yun yung pinaka-importante. Yung license sa isang Dai Pai Dong vendor. So lahat ng pinupuntahan natin, lahat na nakita ng Dai Pai Dong sa buong Hong Kong, license yun, meron silang literal na certificate. As of 2026, there are less than 20 Dai Pai Dong sa buong Hong Kong. Pero marahil, magtataka kayo, bakit nga ba unti-unti sila nawawala? Ang unang sagot, generation gap. Dahil sa pag-usbong ng mga trabaho at ekonomiya dito sa Hong Kong, wala nang gustong sumunod na generation na ituloy ang ganitong klaseng negosyo. Pangalawa, strict regulations. Matagal nang hindi nag-i-issue ng bagong license for Dai Pai Dongs. Ang natatanging paraan lang ay mamana mo o mabili ang existing Dai Pai Dong license. Katulad na lang ng mga stalls dito sa Stanley Street na around 6 to 8 Dai Pai Dongs sa buong Hong Kong. Karamihan dito ay mga Hong Kong food icons na. So, masasabi nating local food talaga siya. Pero ako, para sa akin, buhay na buhay pa rin naman eh. Anyway, proceed tayo dito sa ating pork chop. Ang laki! Teka lang. Ang laki nung pork chop nila. Tapos, ito, I think this is like a garlic green onion sauce. Alam mo, gusto kong tikman lang ito muna. Masarap. Oh, nice. Ultra garlicky. That onion leeks, very salty siya. In a good way, in a good way. Sarap. Sige. This time, kuha tayo ng pork. Oh, nice. Okay. Cheers. No, this hits different. Manamis-namis. Tapos yung nagpapaalat is yung garlic onion leeks. Sarap. Malambot, juicy. Malasa. Sabay mo ng kanin. To be fair, medyo pricey siya. Pero busog ka naman dahil malaki yung order. Tsaka yun nga sabi ko, mga kumakain dito usually sa area sa Central, mga construction worker. So kailangan nila ng heavy duty na mabigat na meal. Ganda ng kalidad ng pork chop nila pare. Makapal pero malambot. Try natin. Itong bok choy ata to. Masarap sa masarap. Pero sabi ko nga, ipakain ka sa ganito, ihanda mo na sarili mo na medyo magsasakripisyo ng konti yung wallet mo. After nito, mamaya, pagsapit ng dilim, may isa tayong pupuntahan na legendary Dai Pai Dong. Medyo malayo sa city center. Dahil sabi nga nila dito sa Hong Kong, ang Dai Pai Dong mas buhay paggabi. Anyway, see you later. Yeah, it's going down, it's going down. Yeah, it's going down. Yeah, it's going down, it's going down. Yeah, it's going down. They say street food around the world works better at night. At hindi yan nalalayo dito sa Hong Kong. Dahil merong isang dakila na Dai Pai Dong dito sa area ng Sham Shui Po. At kilala sila para sa kanilang maaksyon at di magkamayo na pagprepare ng street food nila. Pimpin' like that old hove, old white, made back like a snow globe, keep dripping. Okay, Pops, magandang gabi. Nandito pa rin sa Hong Kong, continuation ng ating Dai Pai Dong Street Food Tour. Pops, itong nasa likod ko, ang tinatawag na Oi Man Sang, might be one of the pioneers and legendary or legend pagdating sa Dai Pai Dong. Since 1950s pa to, makikita mo naman, Pops, dito yung dalawang magaling na kusinero natin. So ito, namana-mana pa na nila to. Look at the high wok action, high wok aroma, sobrang bilis ng mga kamay. Look at this, Pops, ibang klase. Ganun lang, parang dito, segundo, naluluto na agad yung dishes dahil sobrang daming customers. Anyway, tingnan natin ang mga order natin. Tara! Oi Man Sang has a great reputation for preserving this food culture. Kilala sila for the iconic word na wok hei, na ibig sabihin ay bread of the wok. Serving menu specifically called siu chow, or in English, small stir fries. Stir fry ng meat, veggies o kahit seafood. Big aromatics and high-octane cooking ang masasaksihan mo dito. Lalo na't nagamit sila ng sinaunang kerosene na dapat may lisensya ka din para gamitin to. Kaya naman makikita mo dito na para nagbubuga ng apoy ng dragon na sobrang taas ng mga apoy ng kalan nila. Very efficient ang galawan dito. May tegahanda ng recados at dalawang kusinero na nakaredy lang sa pagluluto. Sa sobrang bilis parang kada kurap ng iyong mata ay may naluluto na bagong putahe. I mean, literal na parang kada 40 seconds ay luto na kada
dishes. Umorder ako ng dalawang classic dishes nila na tinatawag na deep fried salt and pepper squid at ang kanilang beef tenderloin with potatoes. Oy, Pops, this is our last Dai Pai Dong for today. What a way to end. That, Pops, ibang klase yung aksyon. Ang haba ng pila sa likod. The line keeps going on going on going. Pero bago dumaldal, uminom muna tayo ng ice cold Ching Chow. Ching Chow beer. Parang ang racist pakinggan nun. Pero yun talaga yung pangalan niya, Ching Chow. Cheers. That malt flavor. Ice cold, diretso sa veins ko. Kung medyo maingay sa likod, yun talaga ang essence ng Dai Pai Dong. Anyway, proceed tayo sa pagkain natin. Ito yung salt and pepper squid. Makikita mo, malakihang portions talaga dito. So ito pang maramihang tao na. So, ipakakain kayo dito, expect nyo na large yung portion. Pag large yung portion, expect nyo rin na medyo pricey siya. Ito, nasa 1,000 na to. Sige, gawin ko. Kuha tayo. Cheers. Sobrang subtle yung pagka salt and pepper niya. And then, pero yung pinaka-trip ko dun, yung batter. It's thin, light, pero ang sarap ng lutong niya. And then, yung pinaka-squid natin, typical na soft, chewy. Alam mo, kulang dito, suka. Sarap ng batter. Oh, wow. Saka ano yan? Parang kumakain ng popcorn. Tulad dito, wala to squid sa loob. Butter lang. Joke lang, may squid siya sa loob. Sabi no. Alam mo pa, siguro, mas sumasarap yung experience ng Dai Pai Dong. Kasi alam mong, kumbaga sa animals, parang endangered na sila eh. Sipin mo, out of hundreds, or more than hundreds of Dai Pai Dong sa buong Hong Kong since 70s, 11 na lang, 11 na lang natitira. So, habang kumakain ka dito, actually, medyo pricey siya. Pero the more you eat it, the more you experience it, mas naiintindihan. Ang lalo na, pag alam yung story behind that, para mas ma-appreciate mo yung kainan eh. Yung pipila ka, makita mo yung aksyon, at anyway, bago tayo umiyak dito, proceed tayo dito. Ito yung isa pang bestseller nila na beef fillet with potatoes. Alam mo, gusto tikman mo yung patatas lang. Wow, sarap. No, basically, fried potato siya. Sarap. Parang siyang may savory sauce na hindi ko maintindihan eh. Parang siyang kaldereta na walang sauce. Parang papunta doon. Punta sa karne. Beef fillet ito. Sana malambot. Ang galing. Ang galing. A little bit of soy sauce. MSG for sure lalasahan mo. And then the wok hei flavor pare. Yung wok hei pare, hindi lang siya proseso ng pagluluto eh. Lasa talaga siya. Kumbaga, adjective siya, characteristic siya nung lasa ng pagkain. Nandun talaga yung wok hei aroma niya. Galing, sarap. Kahit yung patatas parang lalasa may smoky flavor niya. May sauce tayo dito. Try natin. Kuha yung patatas. Nebuli lang yung patatas. Hindi ko alam kung ano yung sinawsawang ko. Kaya masarap. Parang siyang Chinese vinegar na may soy sauce. Dahil may sola pag Hong Kong na 2023. Pero never ko natatry yung Dai Pai Dong. Isipin mo, sa isang araw, nakatatlong Dai Pai Dong tayo. And it's really fun to try. And medyo masakit siya sa bulsa, to be honest. Pero it's part of the experience. Sana na-enjoy kayo. At nalasahan nyo lahat ng kinain natin ngayong araw. Pag mag-Hong Kong kayo next time, huwag nyo miss out na mag-try ng any Dai Pai Dong dito sa Hong Kong. Cheers! Actually, feel ko isang essence ng Dai Pai Dong sa Hong Kong to bring everyone together. Pagiging, alam mo yun, like, di kayo magkakakilala, pwede mo sama-sama sa lamesa. Galing. Anyway, Paps, tapusin ko ng isang cheers at kain namin ni Gio. Boom! Pops, dito nagtatapos ang ating Dai
Pai Dong Food Tour dito sa Hong Kong. Sana nag-enjoy kayo doon. 3 lang ngayon. Isipin mo, from breakfast, lunch, hanggang ngayong late night dinner, kumain tayo sa mga Dai Pai Dong. Sabi ko nga, pupunta ka ng Hong Kong, itry mo kahit isang Dai Pai Dong lang, kahit isang meal lang, pwede na. For the sake na matry mo lang. Sabi nila, it's a dying culture right now in the food scene of Hong Kong, pero sana mas dumami pa sila, mas marami pa mabigyan ng license. Maraming salamat sa panonood. May mga susunod pa tayo na episodes dito sa Hong Kong. Ako si Chewy! Sorry! Mag-subscribe sa second channel natin na Another Chewy Show. Sa main channel natin na The Chewy Show. Ako si Chewy! Dito sa Hong Kong, nagsabi, stay safe. Good night and goodbye! Bang! Okay. I will get some food spa. There's a lot of food spa. Halika, food spa na. Uy! Hi, Corgi! Hello! Ayun, Paps. Kanina kasi si Mami, sinungitan kami. Feel ko anak niya yan. Binigyan kami ng free Hong Kong iced tea. Thank you. Okay na. Hindi na ako nasaktan doon. Sinungitan niya ako. May iced tea na ako. Ang sakit kasi nasaktan ako kanina eh.